Gusto nyo bang matutong gumawa ng lumpiang Shanghai gaya nito? Tara, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng lumpiang Shanghai. Bale, galing nga pala akong palengke kanina at ito yung mga nabili ko. Lumpia wrapper medium size. Bumili din ako ng isang taling kinchay, isang itlog, bawang, sibuyas, tsaka ng carrots, mantika, black pepper, and kalahating kilo ng giniling na karne. Bale dito, sinimulan ko ng gayatin ang carrots. Kaya inuna ko ang carrots kasi ito yung pinakamahirap gayatin sa mga recados eh. Kailangan pino at maliliit ang pagkakagayat mo dito. At dito pa lang, pinagpapawisan na ako ng matindi, grabe. Pagkatapos, sinunod ko naman na gayatin ang sibuyas. Bale kung mapapansin nyo, medyo hirap ako sa paggayat dyan. Kasi yung kutsilyo na gamit ko dyan mapurol, di pa nahahasa. Akala ko, mas mahirap gayatin ang carrots, mali pala. Mas mahirap pala tong sibuyas. Talagang lalabas ang sipon mo tsaka may iyak ka ng matindi kapag naggagayat ka ng sibuyas. Yung tipong ayaw mo nang umiyak kasi naaalala mo yung pagbasted sa'yo ng crush mo nung college. Pero wala ka namang magawa kapag nagagayat ka ng sibuyas talagang may iyak ka. Joke lang po. Hay, sa wakas, bale tapos ko nang gayatin ng sibuyas. Sunod naman natin ang bawang na pangontra sa aswang. Sahog pala sa Shanghai. Bale, pinitpit ko nga pala siya muna ng bote ng mantika para mas madaling gayatin. Tips lang guys na damihan nyo yung paggayat ng bawang kasi para mas lumasa yung gagawin yung Shanghai. At syempre, para hindi na din mabitin sa laman ang Shanghai. Tsaka medyo mas mura din ang kilo ng bawang kumpara sa ibang recados. So makakatipid kayo kapag medyo dinamihan nyo yung bawang. At yun, bale natapos ko ng gayatin yung bawang. At ang huling recados na gagayatin natin is kinchay. Bale, itong kinchay nga pala is optional lang kung gagawa kayo ng Shanghai. Pwedeng hindi nyo nalagyan at pwede din namang lagyan. Kumbaga, depende na lang sa inyo guys. Pero syempre, mas masarap kapag meron kang nilagay na kinchay. Kumbaga, mas magiging malasa yung Shanghai mo. Eto kasi yung pinaka pangpalasa talaga sa Shanghai. Tsaka madaming gumagawa nito, lalo na yung matatanda na nagluluto, talagang nilalagyan nila ng kinchay para mas malasa. Mas malasa, mas masarap. At yan, bale natapos ko na nga palang gayatin yung kinchay. Bale pagsamasamahin natin lahat ng recados at lalagyan ko ngayon ng black pepper, pampalasa. Tapos, lagyan din natin ang kalahating kutsara ng asin para may konting alat. At nilagyan ko din pala ng isang pirasong itlog para medyo malapot. At ang huli kong nilagay is yung giniling na karne. So, yan. Pag nalagay na lahat, pwede na natin siyang haluin. Haluin lang natin ang haluin guys hanggang sa magsama-sama na yung lahat ng mga recados. Bale, hindi ko nga pala nilahat lutuin yung mga binili kong recados para may pangulam pa din kami bukas. Kaya kung mapapansin nyo na medyo konti lang yung recados na nagayat. At ito ang pinaka-importante sa lahat, magic sarap. Dahil ito ang nagpapasarap sa lahat ng pagkain. At yan guys, pagkatapos nyong haluin lahat, pwede na natin siyang ilagay sa lumpia wrapper para balutin. Depende na sa inyo kung gaano kadami ang ilalagay nyo kada wrapper. Dito, medyo madami yung nilagay kong recados kasi malaki yung nabili kong wrapper Medium size nga pala yung size ng nabili kong wrapper kasi walang available na small. Pero kung ipangtitinda nyo naman siya, ay suggest na small yung bilhin yung wrapper para hindi masyadong makapal kapag niluto. At yan, ready na ang ating lumpiang turon. Lumpiang Shanghai pala to. Malaki lang talaga tingnan. Bale, iprito lang natin siya sa very low heat na apoy para hindi masyadong masunog. Hi guys, titikman natin ang luto at ginawa ni Bobby.
At ito, bale, tinikman na ni Mrs. yung luto ko. At biglang di na niya maalala yung pangalan niya pagkatapos niya matikman.